So, hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So, ngayon guys, magbibigay lamang tayo ng point of view dito sa sinasabi nilang pasabog kuno. Ay, para namang iniisip mo na parang kahapon lang kami pinanganak ng mga EDSI fans. Hindi, no? Kung sakaling iniisip mo na yon ang mga sinasabi niyong pasabog, ay hindi po. Yung pasabog na ganyan, sa totoo lang, ikaw ang masasabugan yan kung sino man ang nasa likod na gumagawa ng kalukuhan na ganyan. Kasi kung totoosin, kung gawa ng legal actions yan, talagang madadali ka dyan. Okay? Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlog Kalingap Rab at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa suporta at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. Sa totoo lang guys, nakakaawa yung taong gumawa ng ganyang kalukuhan. So, uploaded pictures yan ni Viancy para malinaw. Uploaded pictures yan ni Viancy. Huwag kayong maniwala, huwag kayong magpapadala sa kabubuhan ni anonymous participant, kung sino man yung nasa likod na ng account na anonymous participant na nag-upload ng mga ganyang videos na kisyo may nag-kiss dyan kay Viancy. Pero yung mga pictures na yan is uploaded yan sa kanyang FB. Namimili lang siya doon. Hindi ko alam kung ilang videos ang pinagagawa niya just to feeling niya mapapahiya si Viancy. Pero kung ako naman si Viancy, hindi ako mahiya. Kasi alam ko sa sarili ko, yung mga taong nagmamahal sa akin, yung mga taong nakapaligid sa akin, lalo na si Kalingap Ido, ang Kalingap mismo, ay hindi ganyan si Viancy. Hindi ganyan ang pagkatao ni Viancy. Sa kabubuhan ng nag-upload ng video na yan, kumukuha lang kung sino man yung lalaki, kung saan-saan yan yung napulot. 'Di ba? So hindi kami mga bubo na parang kahapon lang pinanganak para maniwala sa pautot na ganyan ni anonymous participant. Yang Jomcarl 18 fan page na dyan, talagang kung anti-Kalingap ka, anti-EDSI ka, or Jomcarl or Mikris, talagang dyan sila naglalabas ng sama ng loob dahil hindi yan kumbaga public page yan kumbaga wala na ring admin na nagmo-monitor dyan. Maglabas ka ng sama ng loob dyan, so be it, dahil walang makakapigil dyan. So yon, kung sino ka man ang nasa likod ng mga videos na yan, kung sa tingin mo ay yan na yung pasabog mo, it's mission failed. Mission failed. At huwag kang masyadong pakapante dahil kung siseryosuhin ka niyan, talagang sasabugan ka niyan. Mauubos pera mo niyan, girl or boy. Talaga bang wala kang ginagawa sa buhay mo at marami kang oras para mag-i-edit sa mga ganyang pictures just to make Viancy feel bad? Or isipin naming mga fans na hala, ganito pala si Viancy? Ay, hindi na. Dahil kung kilala mo si Viancy, lalo na sa mga sulit, ang buhay ni Viancy, school, bahay. Makakalabas lang yan ata kapag inaaya ni Kalingap Ido na lalabas or mamasyal sila, ganon. Yun lang yun. Pero kung wala din. Kaya sa mga EDSI fans dyan na medyo nadadala or kinakabahan, huwag kayong maniwala dahil pictures lang yan, ini-edit lamang. Okay? So, nakikita nyo naman, ito picture yan, ito picture din yan, pero sa video parang gumagalaw. Pero kung tatalinuhan mo, kung talagang anuhin mo yung expression, yung facial expression ni Viancy dyan ay hindi akma sa ginagawa ng lalaki. Okay? So parang si Viancy dyan, parang statue. Parang manikin, gano'n, nakatayo lang, ganyan. Although parang gumagalaw siya. Basta ini-edit nga, basta ginawa nila ng paraan to make it feel like real, pero hindi talaga totoo. Alam niyo naman, ang AI world ngayon, talagang maraming magagawa ng kalukuhan, 'di ba? Kung bubububuhan ka dito sa SOCMED, sa dami ng mga marunong mag-i-edit na ngayon, talagang madadala ka. Pero kung tatalinuhan mo at isipin mong mabuti at tutukan mo talaga
yung video na yan ay hindi talaga totoo, guys. Okay? So, it is just a picture na ini-edit ng mga buang na inggit. Dahil, sa totoo lang, naawa ako sa mental health ng taong nasa likod niyan. Kasi kung normal ang pag-iisip mo, hindi ka gagawa ng ganyan. 'Di ba? Mas mabuti or mas mainam, magtrabaho ka na lang or gagawa ka ng mas makabuluhang bagay kaysa mag-i-edit-edit ka ng mga ganyang pictures na alam mo naman na posibleng ikaw ang matuluyan dyan sa pasabog na ganyan. 'Di ba? Magba-bounce back yan sa iyo 10 times. Although, nakatago ka nga lang. 'Di ba? Pero kung gagawa ng legal actions yan, kahit saan ka pang magtago dito sa Pilipinas, talagang mahanap at mahahanap ka. Yun lang yun. Kaya sana, lesson learned, sa mga may inggit, sa mga may sama ng loob, sa mga buang dyan, ikalma nyo yung mga puso nyo at huwag kayong papadala sa mga bugso ng damdamin nyo. Kasi katulad ng ganyan, 'di ba? Hindi yan nakakaya for Beyonce kasi Beyonce knows herself better. 'Di ba? At kaming mga solid EDSI fans, hindi na rin kami madadala diyan dahil hindi naman kami bubo para maniwala sa mga pautot ni anonymous participant kung sino man yung nasa likod niyan. Actually, nakakaawa kung siseryosohin niya ni Kalinga Pido talaga, ay nako, mawawalan ka ordong ng pera. So, grabe na talaga. Masasabi ko na level up talaga ang inis nila sa EDSI ngayon. Kasi talagang nag-invest sila ng editor. Hindi naman kasi ako naniniwala na medyo may edad ang gumagawa niyan. Kasi kapag medyo may edad, like mga 60s, 70s, 50s, wala na silang time to do it, 'di ba? Puro na lang yun sila mima. Mga keyboard warrior na lang sila, hindi sila gagawa ng ganyan. I believe na medyo bata-bata pang gumagawa niyan kasi medyo talagang inaayos para kunwari convincing, pero hindi naman talaga. Okay? Kaya wag mag-alala sa mga EDSI fans, Jomcar fans, Mikris fans, kung sino man ang makapanood niyan, edited lang po yan. Kung yon ang sinasabi nilang pasabog, baka sa kanila sasabog ang lahat ng yan. 'Di ba? Kung ang purpose nila ay pahiya si Beyonce, pikunin si Kalinga Pido, wag na, hindi naman mababaw si Kalinga Pido para mapikon sa mga ganyan. Okay? Siguro, kung yung pikon ni Kalinga Pido ay ibabaling niya sa ipakulong ka, talagang yari ka. Kasi na-remember nyo guys, si Catriona Gray dati, na ginagawang kalukuhan yung pictures niya is kinakasuhan din niya. So, ayun, good luck sa nag-upload niyan. Good luck na lang. Pero, yun na nga, isa lang masasabi ko sa gumagawa niyan, punong-puno ng inggit, galit, inis at inggit, 'di ba? Dahil kung wala kang masamang pakiramdam sa tao, sa kapwa mo, ay hindi mo naman gagawin 'yan kasi syempre hindi ka makakatulog. Babangungutin ka niyan or yung konsensya mo is talagang hindi ka patatahimikin, pero siguro likas na sama ng tao na yan kasi talagang gumagawa siya. Hindi ko alam kung ilan pa ang videos na nire-ready niya, kung kailan niya papasabugin, i-upload ang mga bagay na yan. Pero one thing for sure guys, it's not real. Okay? It's edited. It's uploaded pictures ni Beyonce na ginagawang video. Yun lang yun. So, huwag kayong maniwala kasi buang lang ang gumagawa ng ganyan. Kung naniwala kayo, edi buwang din kayo. So, yun lang. Ayun, sa mga pasabog na ganyan, balang araw sa inyo talaga yan sasabog. 'Di ba? So, don't do unto others if you don't want others do unto you. Kung matapang ka talaga, kung talagang para mai-address ng mabuti yung sama ng loob mo kay Beyonce, kung sino ka man, gamitin mo yung sarili mong pangalan. 'Di ba? Hindi yung magtatago ka sa anonymous participant. 'Di ba? Ganun. At gagawa-gawa ka pa ng fake. Yung isa kasi nag-upload talaga na Beyonce ang pangalan 'di ba? So sa tingin mo convincing na 'yon. 'Yun na yung pinakamalakas na obra nyo. 'Yun na yung pinakamalakas na pasabog. 'Yun na 'yon. Ang hina. Hindi convincing. 'Di ba? Hanap pa kayo, mag-hire pa kayo ng mas magaling pang mag-edit.
yung mas nakakakaba, yung intense. Hindi